Sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, halos mabalot na maitim na usok ang dredge na yan sa Manila Bay matapos po itong masunog. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard para apulahin ang apoy. Magsasagawa na rin sila ng inisyal na investigasyon. Kalbaryo naman ang bumper-to-bumper na traffic sa Andaya Highway sa Lupi o Lupi, Camarines Sur. Bunsod po yan ng mga sirasirang daan, road reblocking at pagguho ng lupa. Isang lane lang ang nadadaanan sa ilang lugar. At ang dating 1 oras na biyahe, umaabot na ng 5 oras at posible pang tumindi ngayong magpapasko. Nagtulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmamando ng trapiko. At sinimulan na rin ayusin ng DPWH ang gumuhong kalsada. Humingi ng pangunawa ang DPWH Region 5 para sa abala at tiniyak na tinutugunan nila ang problema. Hinahanap ngayon ang grupo ng mga armadong lalaki na dumukot sa isang Chinese national na hininalang boss ng Pogo sa Parañaque. Inaresto ang gwardiya at bodyguard ng biktima dahil posible raw nakasabwat sa krimen. Saksi, si June Veneracion. Pagpasok sa bakuran ng bahay na yan sa isang subdivision sa Parañaque City, agad nilapitan ng 6 na armadong lalaki ang gwardiya at dinisarmahan. Sunod na nilapitan ang isa pang lalaki. Ilang minuto pa, inilabas na ng bahay ang Chinese national. Nakaposas siya habang hawak ng 2 lalaki. Ito po, yan na po si Mr. Sinakay po nila sa High Ace. At tuloy-tuloy na po yan. Pumasok po sila mga around 3:20 at lumabas mga around 3:50. So mga 30 minutes po sila, nasa loob sila ng village. Ang mga armadong lalaki, nakasuot ng damit at vest na may tatak na pulis sa likuran. Pero ayon sa Parañaque City Police, di sila totoong mga pulis. Nagpanggap lang daw ang mga ito para isagawa ang pagdukot. Ayon po doon sa security, doon sa Gate 1, nagpakilala po sila na mga pulis at may operation po sa loob. Magsaserve sila ng isang warrant of arrest. Doon po kay Mr. Nagpanggap lang ito mga pulis para mabilis sila makapasok. Base sa mga impormasyong nakuha ng mga investigador, ang biktima raw ay isang negosyante at itinuturing na boss ng Pogo sa Parañaque. Iniimbestigahan pa kung sino ang utak ng grupo na dumukot na hanggang ngayon ay wala pang ransom demand. Isa sa mga modus kasi ng mga Chinese, pag hindi nakapagbayad ng utang, pinapakidnap nila yung kanilang kababayan at pinapatuwos din sa mga kamag-anak doon sa China. Related din po sa Pogo. Base sa investigasyon ng pulisya, isa sa mga suspect ay dating gwardiya ng subdivision. Nakita raw siya ng isang saksi, nakausap ang gwardiya at bodyguard ng biktima. Di kalayuan sa bahay niya, ilang araw bago ang krimen. Lumalabas po sa investigasyon, nakasabwat sila doon sa insidente, kaya inaresto natin sila yung dalawa. Dahil dito, inaresto ang gwardiya at bodyguard ng biktima. Naharap sila sa reklamong kidnapping, pati ang 7 suspect na pinaghahanap pa. Ano yun, sir? Ikaw po ba yung bodyguard? Driver po. Driver bodyguard. Siya po yung security guard. Yung panarang po, siya Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Bistado ang mahigit 60 milyong pisong halaga ng shabu sa bagahe ng babaeng dayuhan sa NAIA. Ang suspect, nagpakilalang estudyante sa Pilipinas pero walang mabanggit na pangalan ng eskwelahan. Saksi, si Marisol Abduraman. Arestado ang babaeng ito sa NAIA Terminal 3 matapos mahuli ng shabu sa loob mismo ng kanyang luggage. Ayon sa PNP-AFC Group, nakita ang droga sa false compartment ng kanyang bag. Hindi siya makikita. Design siya para i-mislead yung inspectors natin. Pero upon closer inspection, saka yung sa tulong na rin ng ating mga K9, malalaman talaga na merong laman. Sinek ng ating K9, so nag-positive for drugs. So inopen yung luggage in the presence ng ating drug interdiction task group natin. Nung na-find out na drugs, it was tested. Mahigit 9 na kilong shabu na nagkakahalaga ng 63 million pesos ang nakuha mula sa 33 taong gulang na suspect na isang Zambian national.
Nagpakilala raw itong estudyante sa Pilipinas pero unang beses pa lang daw natatakan ang kanyang passport sa bansa. Wala naman siyang school na masabi kung anong school, tapos wala siyang mga reservations o dormitories. Isang hot flight daw ang sinakyan ng suspect galing sa Addis Ababa Airport sa Ethiopia, kaya minanmanan na ng mga otoridad dito sa Pilipinas. Ayon sa PNP AFC Group, hot flight ang tawag sa mga biyaheng sinusubaybayan sa hinalang may drogang dala mula sa bansang pinanggalingan nito. Meron na tayong info from our foreign counterparts, tapos merong prior information na usually yung mga drugs ay nagagaling sa gandong destination. Nag-i-initiate na tayo ng behavior surveillance. Inaalam pa kung konektado sa isang drug syndicate ang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Huling Webes, bago magpasko, kamustahin po natin ang sitwasyon sa PITX. At saksila, si Von Aquino. Von? Pia, maghapong dumagsa dito sa PITX yung mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya para magdiwang ng Pasko. Si Alma Relion na patungong Camarines Sur, maaga na raw bumiyahe para hindi na mahirapang bumiyahe sa weekend kung kailan mas inaasahang dadagsa ang mga pasahero. Ang OFW na si Richard mula Taiwan, babiyahe na patungong Quezon. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero, mahigpit din ang seguridad sa loob ng terminal. Masusing iniinspeksyon ang mga bagahe at may K9 units din. Sabi ng pamunuan ng PITX, bukas hanggang Lunes nila inaasahan ang peak ng pagdating ng mga pasaherong babiyahe sa probinsya para sa Pasko. Para hindi maipit sa flow ng maraming pasahero kung mag-uwi. Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 8 p.m. umabot na sa mahigit 160,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa terminal. Sa ngayon ay wala pa naman daw fully booked na mga biyahe. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Dumarami na rin ang mga pasahero sa mga pantalan at airport ngayong papalapit ang Pasko. At sa Northport Passenger Terminal sa Maynila, inaayos ng aircon at naglagay rin ng mga bagong X-ray machine. Saksi, si Chino Gaston. Tatlong bagong X-ray machine ang inilagay sa Northport Passenger Terminal para mapabilis ang pag-inspeksyon. Naiayos na rin ang iba pang pasilidad lalo para makatulong sa mga kababaihan, senior citizen at PWD. Hinahabol ding matapos ang bagong centralized air conditioning system. Mas mabilis paglagay po ng bagahe diyan, tuloy-tuloy na at makikita naman po agad niya ng ating baggage X-ray operators kung meron po ba sa mga bagahe yung mga ipinagbabawal. Dahil inaasahang mas komportable sa terminal, kahit 9 na oras para maghintay si Jocelyn na pauwi ng Bacolod City, okay lang. Maaga kami kasi minsan traffic, mas maganda maaga. Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng umabot sa 4.5 million na mga pasahero ang daraan sa mga pantalan mula December 15 hanggang katapusan ng Christmas season sa January 3. Pinakamarami sa Batangas Port kung saan dumaraan ang Rore buses papuntang Visayas at Mindanao. Sa NAIA 3, bigat ang traffic ng mga sasakyan sa departure area ng terminal. Pila din sa mga check-in counter ng international at domestic flights. Ayon sa Manila International Airport Authority, 140 hanggang 150,000 na pasahero ang dumaraan sa NAIA araw-araw mula nang nagsimula ang Christmas season noong December 15 at aabot sa 156,000 pagdating ng December 22. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Malutong ang salubong sa bagong taon ng mga makakakuha ng bagong disenyo ng 50, 100 at 500 piso. Nagawa na rin sa polymer at makukuha na raw yan sa mga bangko sa December 23 pero limitado lang po sa Greater Manila area. Saksi, si Marizo Mali. Ito ang Visayan Leopard Cat na tinatawag ding maral. Matatagpuan ang mga ito sa Negros at Panay Island at itinuturing na vulnerable o nanganganib maubos sa IUCN Red List of Threatened Species noong 2008. Isang Visayan Leopard Cat sa mga bagong mukha ng polymer banknotes ng Bangko Sentral.
Tampok ang piling endangered at native species ng mga hayop at bulaklak, mga likas na yaman at katutubong hobby sa Pilipinas. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world. But polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Simula December 23, pwede nang makuha ang bagong banknotes sa mga bangko. Pero limitado muna ito sa Greater Manila area. Sa Enero na mapapalawig ang sirkulasyon nito sa buong bansa. Ayon sa BSP, pwede pa rin gamitin ang mga lumang perang papel. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito, so talagang masisira po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.